Okay mga Lods, welcome back to another content. Si Joey hindi pumasa ng bar. Shoutouts kay Kagawad Joey kasi si Kagawad Joey si Raul to eh. DDS propagandist Joey De Vera, okay, did not pass the bar exam. Well, talaga naman, di naman kasi siya daw nag-take. Nag-one take lang siya, tas sumuko na. Daig siya ni Attorney Ruel, di ba? Si Attorney Ruel kasi, tama ba yung pangalan ko? Talagang nagsumikap si Attorney para pumasa. 11 times siyang nag-try, di ba? 10 times siyang bumagsak pero pumasa pa rin. Yan ang dapat tularan natin. Palakpakan ng tao. Okay, so basahin na natin. To shame me, they want to highlight the fact that I did not pass the bar exam. Talaga naman eh. Hindi ka naman talaga pumasa ng bar exam eh. Di ano lang, statement of facts lang yan. Okay? Kasi alam namin lahat na at sinasabi mo din naman yan that you took up law. Kaya pala yung interpretation mo sa kidnapping kay Duterte is mali kasi bagsakan ka sa bar eh. Bumagsak ka sa bar eh. So yung understanding mo of law is faulty. Mas maniniwala na lang ako kay Attorney Falsis or dun sa mga abogadong kakampink or abogadong apologist na at least yung mga yun abogado. Yung legal fundamentals nila kumbaga is sound. Yung sa'yo kasi mukhang propaganda lang talaga. Tama si Kagawad Joey dyan, ate. Okay, sabay-sabay talaga naglabas ng content to make it appear that I took a bar. Hindi yun. Actually, kita mo kaya ka bumabagsak ng bar, di mo binasa yung disclaimer ni Kagawad Joey. Sinabi niya naman niya dyan, I'm not sure if she took the bar this year. Okay? Meron pa siyang magandang message sa'yo. Failing the bar exam does not mean you're a failure as a person. Oo nga. Pwede ka naman kasi mag-retake ng bar eh. Ibig sabihin lang nun talaga, mahina yung loob mo, Joey. Mahina kang tao. 'Di ba? Hindi para sa iyo ang pag-aabogado. Kung merong magi-sponsor sa akin ng law school, kunyari, yung daddy ni Melo, si Sara Duterte, o si Boss Martin, kukunin ko yan. 'Di ba? Lalo na kung maganda yung eskwela, mga Ateneo, ganyan, gagalingan ko talaga siya. Libre eh. Actually, eto lang, a few years ago, hindi a few years, a decade ago, merong nag-offer sa akin ng ganyan. Kaibigan ko sa gaming industry. He's really mayaman talaga yung tao na yun. Sagot niya daw yung law school ko. Hindi ko lang na-take noon kasi nga nagtatrabaho na ako noon sa call center. Tapos I believe meron akong sideline noon as a tutor. Alam niyo yung mga Korean, yung mga nagtuturo ako noon ng math and science sa kanila. Tapos on the side naglalaro din ako ng poker professionally. Meron kasi ng app eh sa I don't know kung naabutan niyo pa 'yon. So tatlo yung ginagawa ko noon, sobrang busy talaga. Grind lang talaga ako. Kasi nga magkakaanak na ako noon. So hindi ko na alam kung kaya ko pang mag-aral uli noon. I was 23 back then, 24. Parang ganoon lang. Ako bata lang noon. Ngayon, ilang taon na ako. I mean, mukha pa rin akong cute, pero hindi na ako bata. Iba na yung circumstances ng buhay ko ngayon. Mas komportable na ako ngayon. So, siguro, pag may nag-offer uli sa akin na, yo, Nico David, paralin kita, baka kunin ko. Baka. Kunyari, si Boss Martin. Sabi niya, Nico David, lagi mo akong binabara. Baka. Or yung daddy ni Melo, pwede rin. Or si Bibi Sara, di ba? Pag dinapitan ako ni Inday Sara, ikaw, Nico David, binabanatan mo ko lagi. Kukunin ko yun, lalo na kung libre. Kasi syempre, who does not want libre in life, di ba? Pero, masahanga rin kung maging yung bumagsak ng 10 times and pass the one time kaysa maging si Joey. And I'll explain why. I did not take the bar exam this year. I failed 10 years ago. Kawawa. Ayoko nang kasi sasabihin niyo, Nico David, hindi ini-invalidate mo yung feelings ni Joey. Yeah, I understand na yes, I am invalidating the feelings. Alam niyo kung bakit? Kasi she is spouting nonsense every day and he is using the idea na galing siya ng law school. Halimbawa, yung kidnapping. Kasi yan yung isa sa mga buwisit ako dito sa mga DDS na to eh. Kaya merong kidnapping narrative sa kay
Duterte, it's because of these people. Itong sila Joey na to. Sila ang dahilan kung bakit merong nakalat yan dito. They are insisting na kidnapping pala ito. Now, si Joey came from a law school. She had the chance na maging lawyer. Pumasa siya ng law school, tapos susunod nun bar exams na, di ba? Hindi siya bumagsak siya ng bar, tapos ngayon na-wreck siya emotionally because of that. And then you would want me to believe this person kapag nagsasabi siya about sa law. He's trying to explain the Constitution and whatnot. Putya, yung may chance ka maging abogado, di mo kinuha. Tapos ngayon, nagpapaka-DDS lawyer ka. Meaning to say, yung opportunity mo na maging abogado at talagang maging isang ganap na abogado at least maging fundamentally, lawfully, hindi pa, pangit yun, maging fundamentally sound yung mga sinasabi mo, hindi mo ginawa, okay? Hindi mo, wala kang kahones para mag-take ng exam na yan. Di ba? Kung ako lang talaga, kung iba lang yung sitwasyon ngayon, if what was offered to me 10 years ago would be offered to me now, I will take it in a heartbeat. Talagang yes. Yes to all. Ito nga yung biruan namin sa GC namin. Yung GC namin kasi puro abogado yun eh. Sasabihin ng ibang lawyers ko, hindi ko kaya mo naman yan. Pero of course I can pay for law school. Pero iba pa rin yung libre. Di ba? Masarap yun eh. Yung feeling ng at least hindi mo iisipin yung tuition. Magkano lang ba tuition? 30,000-40,000. Of course, I can afford that. Pero maganda na rin ang overhead mo lang is yung gastos mo pang araw-araw. And yung oras mo, okay na sa akin yun. Masaya na ako dun sa ganun. Kaso, syempre, iba-iba yung circumstance. Iba yung circumstance noon, iba yung circumstance ngayon. And kung may oras lang talaga ako noon, at saka actually nga ngayon eh. Pero I can find time siguro. Ang gagawin ko dyan is slow grind ko. Kumbaga hindi ko iti-take yung full units per year para mas maaral ko ng mabuti kada subject. Ganun yung strategy ko na naiisip if I'm going to law school. Pero right now kasi ang pinaka-best siguro is mag-MA na lang ako, masters na lang ako. Yun yung gusto ko Siyempre, it will take time and money. Na right now, ang pinaka-problema ngayon kasi is the time. Yun lang talaga kasi like this, ko-cover ko pa itong mga hindurotot na to. Hindi nyo ako masasaktan ng paulit-ulit sa pagsasabi na bumagsak ka sa exam. Well, hindi ka na naman namin kailangan saktan, Joey. Kasi nasaktan ka na eh. Yung si Kagawad Joey was just stating a fact. Sinabi niya rito na hindi ka naman talaga pumasa ng bar kasi hindi mo tinik eh. So, hindi ka pumasa. Hindi ka rin bumagsak. Okay? At saka sinabi niya naman dito, hindi niya alam kung ikaw ay nag-take ng bar. Pero, ang akin lang, sana lang, katulad ko, ako sinasabi ko naman sa inyo na kapag nag-discuss ako ng cyber libel, copyright infringement, and all of this, out of personal experience yun, kaya alam ko sila by heart. Hopefully by heart now. Miski yung mga jurisprudence dun binabasa ko na rin kasi nga, kailangan alam mo yung batas. Wala ka namang magagawa kung di alamin yun dahil nagso-social media ka Pero like for example, hindi ko ipipilit na guilty ang isang tao or na-kidnapping yung isang tao out of sheer propaganda. Kasi obviously, propaganda na yung ginagawa ni Joey, okay? So, sana lang lagyan nyo ng grain of salt pag nakikinig kayo sa mga tao na to. 'Di ba? Ayan, sabi niya, pero marami kayong masasaktan na tao dahil sa kagustuhan yung ipahiya ako. Okay? Hindi naman, ikaw lang naman yung pinapahiya dyan. May mga bumagsak sila doon sa bar exam na yun, pero hindi naman siguro sila magiging katulad mo na propagandista ng mga DDS. Ikaw lang naman yung pinahihiya ni Kagawad Joey. Ako hindi na kita kayang ipahiya, Joey, kasi sasabihin niya dito, your shaming me will not stop me from doing what I do. Kasi walang hiya ka na, tol. Alam mo, Joey, hindi na kita mapapahiya kasi walang hiya ka na. As in literal na wala ka ng hiya. So, ibig sabihin nun, hindi ka na nahihiya kahit anong sabihin sa'yo, di ba?
binabanatan mo nga yung sino yun, yung Sini Kagadi, putya, nagtuturo lang naman yon ng mga political concepts, di ba? Nagtuturo lang siya kung ano yung itsura ng political landscape taken objectively, kasi may mga konsepto naman talaga sa politics, di ba? Kaya nga may political science, di ba? It's a science, pero kayo hindi Politics is propaganda sa inyo. Duterte is always right. He cannot be left. So, ibig sabihin, wala ka ng hiya. Kahit anong sabihin ng tao sa'yo, pasok dito, labas dito. So, talagang wala nang magagawa. Ako, hindi na kita mapapahiya di ba? Wala ka ng hiya. Tanggapin mo na yon. Ako nga, tinatanggap ko na wala kang hiya di ba? I will still speak up. I will still fiercely fight for what I believe. Oh, go! Wala namang pumipigil sa'yo Sino ba pumipigil sa'yo? Asan? Wala naman Joey naman Ganon talaga. Pag wala ka ng hiya, ibig sabihin, mabuhay ka. I will go around the Philippines to campaign for Tay Kami Naman signature caravan. You do not need to pass the bar to do what is right. Tama naman yan. Ako, naniniwala ako dyan. Kita mo si Harry Roque. Hindi niya naman kailangan maging lawyer para maging ass-kisser ng Duterte, di ba? Kita mo, give up niya yun. Ang tali-talino niyang si Harry Roque. Yun, bumasa ng bar yun. Tapos, naging coach pa yun ng debate team ng UP. Diliman, law school, di ba? Pero kita mo, tinapon niya lahat yun para maging tagahalik sa puwet ni Duterte. Palakpakan yan. Mali, palakpakan. So, hindi mo talaga kailangan mag-pass ng bar para maging tagahalik sa puwet ng mga Duterte. It's free. And hindi lang free, it's rewarding. Putya, si Sir Jack nga 'di ba? Si Sir Jack hindi naman 'yan, Si Sir Jack nga literal na hindi marunong makipag-argumento, figuratively at saka literally. Pero pinapalakpakan siya ng mga Duterte supporter kasi hindi mo naman kailangan ng utak para maging Duterte supporter. Ano ka ba? Ikaw, kumbaga overqualified ka, Joey. Kita mo ha. Ikaw, pumasa ka ng, ibig sabihin, hindi ka lang basta graduate. Pumasa ka rin ng grad school. Kasi, ang law school kasi 4-year course yan 4-year course yan, grad school yan. Hindi ka lang basta pumasa sa undergrad level. Meron kang 8 taon of college experience. Kumbaga, overqualified ka bilang DDS. Kung yung mga kasama mo, tulad ni Banat Bay, facts lang tayo. Mga bumagsak na ng college, di overqualified ka dyan. Kumbaga kung naging kung naging Olympics to, pangit man. Hindi, kung naging paunahan to ng pagong, ikaw yung ikaw yung pinakamabilis na pagong, di ba? Palakpakan. Congratulations to all examinees. Okay, sure. Pero sige lang, wag kayong magmukhang boto, wala kayong makukuhang boto sa mga bar flanker. Bakit? Again, hindi naman yung mga bar flanker ang dinidebunk dito. Hina-highlight lang yung pagkahina ng loob mo, 'di ba? Mahina yung loob mo, pero nagko-compensate naman yung kapal ng mukha mo, Joey. Congratulations. Hindi. 'Di ba pag wala kang hiya, makapal yung mukha mo? Tama naman. Sa political vlogging dapat talaga makapal ang mukha mo at wala kang hiya. Congratulations, 'di ba? Hindi ka pumasa sa bar exam, pero you are one of the best DDS vloggers out there. Palakpakan natin si Joey, mga Lodi Boss. Ayun lang. Kayo na lang mag-click nito. Mga Lods.